Kumusta mga kaboxing? This is Boy Kalawang TV. So ayon nga po dito sa kakapasok-pasok lang na balita mga idol, inisyuhan muli ng kasong alleged domestic violence si WBA World Lightweight Champion Gervonta Tank Davis ng kanyang ex-girlfriend at kasong pangingid na para sa kanilang anak ngayong araw. At ayon pa sa balita na ito mga idol, ibinaba na po ang warrant of the arrest kay Gervonta Tank Davis ng Miami Garden Police para siya'y arestuhin upang pagbayaran nito ang kanyang kasong kinakaharap ngayon. Kaya po ngayon mga idol, kasalukuyang pinaghahanap na kung saan nagtatago si Gervonta Tank Davis. Kaya napakalaking problema po itong pinasok ni Tank sa kanyang buhay. At sa iba pang balita mga idol, ayon nga po dito kay King Ryan Garcia sa magaganap daw na laban nila Teofimo Lopez at Shakur Stevenson sa darating na January 31 na magaganap sa Madison Square Garden, New York, ay ang nakikita daw niyang magwawagi sa laban na yan ay itong si Shakur Stevenson. So hindi po nakikita ni Ryan Garcia mga idol na magwawagi si WBO on the ring Junior Welterweight Champion na take over Teofimo Lopez kay Shakur Stevenson sa magaganap na laban na yan. Ngayon po mga idol, 2 linggo na lang at magaganap na ang laban nila Teofimo Lopez at Shakur Stevenson. At sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga pong magwagi ni WBC Junior Welterweight newly crowned Dalton Smith noong linggo kontra kay Subriel Matias, kung saan tinalo po mga idol ni Dalton Smith si Subriel Matias sa pamamagitan ng 5th round technical knockout at naagaw po niya ang WBC Junior Welterweight belt kay Subriel Matias. Ay inanunsyo nga po kaagad ng presidente ng WBC na si Mauricio Suleiman na idepensa ni Dalton Smith ang kanyang WBC Junior Welterweight belt laban sa kanyang mandatory challenger na si Alberto Puello. At sa iba pang balita mga idol, kinumpirma ng World Boxing News na kasado na ang bakbakang Errol Spence Jr. versus Tim Tszyu na magaganap ngayong taon. At kung sakaling maganap po ang laban na ito mga idol, ito po yung comeback fight ni Errol Spence Jr. sa ibabaw ng lona matapos po siyang ma-layoff sa sport ng boxing na mahigit 2 taon matapos po siyang makatikim ng kanyang kauna-unahang talo sa kanyang boxing career sa kamay ni Terence Crawford. At hanggang dito na lang po muna ang aking update sa mga aganapan sa mundo ng boxing. At syempre mga idol, huwag nyo rin pong kalimutan pakisuportahan nyo naman po muna ang ating munting channel. Maraming salamat po.